House Justice Committee ibinasura ang impeachment complaints laban kay PBBM. Ang buong detalye ng balitang yan ihahatid sa atin ni Judea Bernardo mula sa House of Representatives. Inaprubahan ng House Committee on Justice ngayong Lunes ang report panel at resolusyon na nagbasura sa impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dalawa ang reklamong isinampa. Ang una na inendorso ng Makabayan Bloc ay nag-akusa sa Pangulo ng umano'y paglalagay ng mga proyekto sa national budget na layong ilihis ang pondo patungo sa kanyang mga kaalyado. Habang ang ikalawa naman ay nakatuon sa aligasyong pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang paglilipat sa kanya sa International Criminal Court ay maituturing na kidnapping. Noong nakaraang linggo, ibinasura ng komite ang dalawang reklamo matapos pagbotohan na kapwa ito kulang sa sapat na substance upang umusad pa sa proseso ng impeachment. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala siyang ginawang anumang impeachable offense sa kabila ng mga inireklamo laban sa kanya. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, umaasa ang Pangulo na ang mga miyembro ng Kamara ay aayon lamang sa kung anong ebidensya ang maipapakita at kung ano ang mapag-uusapan sa House Committee on Justice. Naganap ang pagdinig ng komite 2 araw lamang matapos ihain ang dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. With 39 votes in favor of the motion, 4 votes against the motion, with 0 abstention. Noting as well the manifestation of the Honorable Dilemma, the Chair announces the approval of the motion, adopting the committee report as well as its accompanying resolution. So ruled. Sa ilalim ng konstitusyon ng Pilipinas, kapag na-impeach ng House of Representatives ang isang opisyal, isinasa ilalim ito sa paglilitis ng Senado. Kapag napatunayang nagkasala, maaari itong mahantong sa pagkakatanggal sa pwesto at panghabang buhay na pagbabawal sa paghawak ng anumang posisyong pampubliko. Live mula rito sa Kongreso, ako po si Judea Bernardo, DATV News. Maraming salamat sa iyo, Judea Bernardo.